Mga sumbong ngayong araw sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Customer, minalas, brand new na sasakyan na Hyundai, sira agad. Utos ng DTI na palitan, hindi raw pinapansin. Pambubudol sa loob ng Honda Mandaluyong, binunyag ng Bitag. Honda Philippines, nagsalita na. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Napatagalan po talaga nila yung process na. Lumapit po ako dito sa Bitag po, kay Sir Bentul po. Kasi po, natatagalan po ako dun sa process po ni DTI. Akala po kasi namin, kapag sa kanila po kami lumapit, mapapabilis po yung request po namin. Kaso po, parang nangyayari po kasi, ang pinoprotektahan nila is yung company po na yung Hyundai. Tapos kami po na consumer, parang baliwala lang po sa kanila. Ang problema, si DTI po, tumatanggap pa rin po sila ng appeal. Mangyayari po, magdadabas sila ng decision, tapos mag-a-appeal si Hyundai Marilao, tatanggapin nila. Ongoing nga naman po yung kaso. Kasi nakikita po namin kay DTI na mas pinoproteksyonan po nila yung mga negosyante o malalaking company kaysa po sa aming mga consumer po. Grabe na po talaga yung stress at nakuha po namin dun sa nangyari po sa sakyan namin. Sa halip po na ipasok po namin sa dagdag pang kabuhayan po namin, napunta po sa wala. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan. Bitag Help Desk. Alright, sa inyong mga natatandaan siguro mga boss, meron din tayong mga ginawang mga segment din nung araw na kung saan meron din tayong pinag-uusapan ng mga depektibong sasakyan pagdating sa mga iba't ibang mga dealership or kasa. Ngayon, may ginawa pong lemon law na tinatawag dito sa mga usapin na ganito. But before natin pag-usapan yung ganyan, ay makakausap natin itong mismong nagrereklamo dito sa ating studio, si Ma'am Shira Lynn Antonio. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Magandang araw po. Alright. So, ma'am, lumapit po kayo sa amin dahil nagkaroon ata ng problema ang inyong sasakyan. Tama po ba? Yes po. Alright. Ma'am, nadulog nyo na ba ito sa DTI? Opo, doon po namin siya kinomplain sa DTI. Okay. Sige, bago tayo mapupunta doon sa complaint no, doon sa DTI, gusto ko muna malaman ano ba nangyari doon sa sasakyan? Bali po yung sasakyan po, bumili po kami ng brand new. Tapos po, after po ng 2 months po na paggamit namin ng sasakyan, yung check engine indicator po is lumalabas po palagi. Tapos tuwing lalabas po yun, yung gas po, kahit sobrang diin na po ng pag-apak, hindi po siya kumakagat. Pati po yung brake po nung sasakyan. Okay. Ngayon, ma'am, pina-check nyo ba ito doon sa kasa na pinagbilhan nyo? Opo, dinala po namin to dun sa kasa po sa Marilao, sa Hyundai Marilao po. Ano pong sinabi nila? Ang sabi po nila, i-check po nila yung sasakyan namin. Okay, so chinek nila lahat. Ano ba yung naging cause daw kung bakit daw may problema? Ang una po nilang sabi, maluwag daw po yung mga wirings. Kaya po parang hinugot daw po muna nila, tapos binalik po at hinigpitan. Tapos po, yun po, sabi po okay na daw po yung sasakyan. Ngayon, nangyari ulit, nasira ulit. Opo. Ngayon, may pangalawang beses ng pagpapaayos. Ano nangyari doon sa pangalawang beses ng pagpapaayos? Bali po yung pangalawang beses po, same day po nung una. Unang beses po namin pinaayos. Kakalabas lang, nagkaroon ng problema parang ulit. kalalabas lang po namin ng kasa. Parang siguro po mga 100 meters po yung naitakbo ng sasakyan. Biglang lumitaw na naman po yung indicator po na yun. Okay, nung pangalawang beses daw, ayusin nila ulit. Opo, kung ano po yung ginawa nila nung una, ganun po ulit yung ginawa nila nung pangalawa. Okay. Yung mga wirings daw po talagang lumuluwag daw po, yun po yung sabi. Pagkatapos, nasira ulit. Opo. Ngayon, may pangatlong beses. Anong nangyari doon sa pangatlong beses? Yung pangatlong beses po na lumabas siya, pauwi po kami ng Parañaque, nung Parañaque na po. Same day din po siya lumabas. Kaso dahil po malayo na po kami, ang advice po nila sa amin is idala daw po sa pinakamalapit na Hyundai branch po sa amin. Kaya po dinala po Bakit namin. hindi na nung doon sa kanila kung saan mo kinuha? Kasi po Marilao po sila, taga Parañaque po kami, lumipat po kasi kami ng Parañaque. Okay, so pangatlong beses ma'am pinagawa ninyo. Opo. Doon ba ulit sa Marilao? Hindi na po doon sa Marilao. Sa ibang branch na? Opo. Ngayon, nung pinagawa niyo pangatlong beses, ano nangyari?
Ayun po, kung ano din po ginawa nila nun sa Marilao, ginawa din po sa Las Yung Piñas. sa wiring. Opo. Pagkatapos, pang-apat na beses ginawa ulit kasi nasira ulit. Opo. Nung pangatlong beses po sa Las Piñas branch, ang advice po nila sa amin, iwan yung sasakyan para daw po maobserbahan po nila na mas matagal. Hindi, okay. So, ano daw yung inayos nila? Ayun din po, yung mga wirings din Okay, po. so same thing. Apat na beses na nilang ginawa yung parehas na estilo. Then, pang-limang beses, Yun pa rin po yung ginawa po nila, wirings din po. ulit. So, apat na beses or 5 beses nilang ginawa, pa ulit-ulit nilang ginawa, hindi na address. Tama? Opo. Ngayon, pagkatapos ng 5 beses na nasira, ano naman ang sinabi or pinag-usapan ninyo doon sa kasa? Bali po, ang sabi po nila sa amin, may papalitan daw po silang parts. Tapos po yung... Nung pan-5 beses na? Opo. Tapos sabi po nila, yung magiging magagastos po doon, shoulder po namin. Shoulder ninyo. Opo. Pero po, di daw po sure na after po ng palitan ng parts is maayos yung sasakyan. Okay. So may sinasabi na shoulder ninyo yung parts na sira, na defect ng sasakyan nung una. Then pangalawa, sinasabi na kapag nasira or kapag hindi na-address, hindi daw nila responsibilidad. Opo. Okay. Kaya mo idinulog sa DTI. Opo. Kasi ang gusto mo sana mangyari, either maayos yung sasakyan or Mapalitan po ng sasakyan. mapalitan ng sasakyan. Kasi tuluyan mo pa rin itong binabayaran sa bangko, tama ba? Opo. Matanong ko lang, ma'am, ano bang dahilan kung bakit din kayo bumili ng sasakyan? Ang balak po talaga namin doon sa sasakyan is pandagdag kita po namin. Parang ipapasok po namin sa yung yung TNVS po, ganun po. So mga parang private car na ginagawang mga taxi, parang mga Grab, ganyan. Okay. So ngayon, dumulog ka na sa DTI, tama? Opo. Anong problema natin sa DTI? Ang tagal po kasi ng process nila kasi po 1 taon na po yung sasakyan. 1 taon na din po yung kaso namin na ongoing pa rin po sa And 1 taon mo na hindi nagagamit yung sasakyan. Opo. Okay. Alright. So siguro na ganito, with that said, kausapin natin itong taga-DTI na Officer in Charge, Adjudication Division and Department of Trade and Industry, Fair Trade Enforcement Bureau. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Yehu Marino. Good morning po, Sir Carl and Miss Antonio. Alright. At sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin. Alright. Attorney Yehu, naka-live po tayo ngayon sa IBC-TV 13 at CLTV 36. Attorney, ano pong masasabi ng ating DTI in regards po dito sa case ni ma'am? Yes po. Actually, hindi po yung totoo na depende po sa DTI. Actually, meron na pong 2 decision sa DTI. Nanggaling po yung decision, meron na po kami na-render na decision sa Adjudication Division. And then, inapila po yan ni Hyundai. And then, sa appeals po namin sa legal service, nagkaroon na rin po ng decision dyan. So, ang kailangan po kasi, under the Consumer Act or sa Lemon Law, no, parties kasi may right to appeal the decision of the legal service, the Office of the Secretary through the legal service. Yeah. Ngayon, yun nga po, tapos na po, sa totoo lang, tapos na po yung proseso ni DTI. The thing is... Yes, sa pagkakalam ko ma'am, if I'm not mistaken, the first appeal was already set na dininay ninyo. And also, siguro nag-iisip na mag-appeal ulit sa inyo. I think 2 times pwede mag-appeal sa DTI. Tama po ba? Hindi po. Filing po muna ng consumer complaint sa Adjudication Division. And actually, granted po siya sa amin. And then, inappeal po ito. Natalo po kasi si Hyundai. So, inappeal po ni Hyundai. Yes, sa inappeal legal- nila. And then I think even the secretary ng DTI also denied it. So, denying any chance na ma-appeal na sa DTI for Court of Appeals na dapat yan. Tama po ba? Hindi po. Kasi granted po siya pareho sa DTI. Sa Adjudication Division, granted siya. Si Legal Service, inaffirm po yung decision ng Adjudication Division. So, ang next step po niyan, kung within 60 days, naka-receive po yung parties nung decision ni Legal Service, may right po sila to appeal to a higher court, which is the Court of Appeal. So, ma'am, matanong ko lang, no, kasi I think just for clarification dito sa end ni ma'am, does it have to go under dun sa Court of Appeals? The DTI cannot move yet unless may advisement ng Court of Appeals, or they can move based on their own power? Kasi po, may legal process po kasi tayo. No? We have to respect the legal process.
may right po kasi ang lahat ng parties sa isang kaso na i-appeal yung isang decision na hindi favorable sa kanila. Ngayon, si respondent Hyundai, meron po kasi siyang 60 days para i-appeal kay Court of Appeal. So, kailangan, kung hindi po nag-appeal within 60 days si Hyundai kay Court of Appeal, which is malalaman naman po ni Ms. Antonio yun, kailangan po mag-file ng motion po si Ma'am Antonio sa amin kasi siya po yung may concern doon. Kaso, we have to check whether or not naging final and executory yung decision kasi we cannot execute a decision na hindi pa siya final and executory. Okay. So, ang sinasabi niyo po, ma'am, is dependent ang ating DTI dun sa magiging desisyon ng Court of Appeal. Kasi kasama po yun dun sa inyong due process. Tama po ba? Yes po, yes po. Okay. So, let's say, ma'am, hindi siya nakapag-appeal within the said 60 days. Ano po, ma'am, yung magagawa ng tanggapan ng DTI? Opo, we will execute the case pero condition po yun pag-file ni complainant ng isang motion for execution. Saan niya, ma'am, i-file yung motion? Sa adjudication division po kung saan Sa nag-constitute DTI or sa Court of Appeals? sa amin po. Pero kaya po, we have to verify whether or not nag-take cognizance po si Court of Appeals kasi hindi po kami pwedeng mag-execute once na nililitigate po siya sa Court of Appeals. Okay, okay. Ma'am, siguro, no, with that said, i-consulta lang namin dito kay Attorney Batas itong napag-uusapan natin ngayon regarding, okay, sige. So mukhang may follow-up question lang tayo no, kung saan, Attorney Yehu, bakit po pala nanalo itong si Ma'am? Ano pong rason? Yung kaso niya under the Consumer Act, actually, meron po siyang right whether sa Lemon Law o sa Consumer Act. The thing is, pinili po niya mag-file sa Consumer Act. Yung Lemon Law, medyo strict ang requirements. Narinig ko po siya kanina na ini-enumerate yung 5 repair. Pero hindi po kasi doon natatapos yung requirements ng Lemon Law. Meron po siyang mga written notice of availment at saka kailangan yung kanyang kung saan niya nire-refer yung repair must be the same dealer. Mukhang may iba po dealer na ano. Pero actually, doon po sa kaso po na ito, hindi po nag-a-apply yung Lemon Law dito kasi na-invoke na po niya yung Consumer Act. I mean, doon sa kaso na final niya, Consumer Act po yung nag-govern na law. So, nanalo naman po siya dito kasi nakita naman po ng DTI, both whether sa adjudication division and sa legal service po, nakita naman po na may violation talaga si respondent Hyundai. Okay. Kaya nga po yung decision namin is replacement or in case na impossible yung replacement, refund po. Okay, okay. Sige, ma'am. So, siguro, ma'am, with that said, we'll consult itong si Attorney Batas to check also as well. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga po, Ginoong Carl Bitag. Magandang umaga po sa ating panauhin, kay Panyera. At doon po sa mga nagreklamo, batay sa Lemon Law. Tama po yung, sang-ayon po kami doon sa sinasabi ng ating mabuting abogado mula sa Department of Trade and Industry. Dahil meron pong proseso na sinusunod, yung pong tinatawag nating Constitutional Right Due Process, Section 1, Article 3, 1987 Constitution. Pinapahintulutan po ang sino mang partido sa kaso, kahit po yan ay magmumula sa administrative agency, katulad ng Department of Trade and Industry, na umapela hanggang sa dulo sa Korte Suprema, Ginoong Carvin. Okay. Ito po yung gusto nating silipin. Dapat po sinisilip ito ng mga mambabatas ng ating mga kongresista at mga senador sapagkat simpleng-simple po yung issue na pagdesisyonan na ng administrative agency ng DTI, nakita ng DTI experts na talagang may mali yung kumpanya. Nakita nila na kailangan talagang kumilos upang mabigyan ng kalutasan yung problema ng consumer. Ang problema po dyan na ibinibigay pa rin ang pag-aapila hanggang sa dulo, bagamat nagdesisyon na ang mga experts. Dapat po baguhin nila ang batas. Consumer Act of the Philippines, Lemon Law,
kanila na pong tanggalin yung judicial appeal at ang anumang desisyon ng DTI, kailangan po final and executory na up to that level. Hindi na pwedeng i-apila. Kung hindi po ganon, mananatili po 10 taon ang hihintayin ng complainant natin, Carl Bitag. Yes, I do agree with that, attorney. Kasi yung nangyayari dito, parang nagiging dependent ang ating DTI dito sa magiging desisyon ng korte. Wala naman problema, attorney, if they would send appeal for the case. Pero sana meron independent powers si DTI from the court to execute kung ano man ang desisyon ng kanilang agency versus dun sa magiging desisyon ng korte. Parang ganun, attorney, ang lumalabas. Tama po ba? Opo, tama po kayo dyan. Yung po yung magiging sitwasyon dyan. At hindi naman po natin masisi si DTI Yes, sapagkat bahagi po ng batas ito eh. Ngayon, kung mababago po ang batas ng DTI, yung Lemon Law at yung Consumer Act of the Philippines, mababago po natin, aalisin na natin ang further appeal to the judicial authorities kasi po mga eksperto, mga dalubhasa na on this particular line of business, katulad po nito sa kotse o sa motor vehicle, pagtiwalaan na natin yung agency, doon na mismo, final na, hindi na kailangang maiapila pa yan ito pag na ang DTI. Ganun po ang dapat na mangyayari dyan. Kasi kung dadaanin pa po, dadagdagan pa yung level ng apila, kaya nang nangyayari ngayon, kawawa po ang consumer talaga. Yes, Carl Bitag. yes. Tama, and I agree very much, no? So, with that said, attorney, balikan ko lang itong si attorney dito sa DTI, si attorney Yeho. Attorney, nandiyan po ba kayo? Yes po, yes Yeah. po. Attorney, do you have any information regarding dito sa appeal ng 60 days na binabanggit ninyo? Kung nakapag-appeal na ba itong kabilang panig? It's the legal service po. Kasi yung sa appeals po na transmit na po yung record sa legal service. So sila po ang nakakaalam whether or not yung 60 days po nag-lapse na po on the part of Okay. respondent Hyundai. Kasi si respondent Hyundai po, pag nag-appeal siya kay Court of Appeals, dapat po i-notify niya kasi si DTI na nag-appeal siya and also the complainant. So para malaman namin kung nag-appeal siya or anong action ang dapat gawin. Like, magmo-motion na ba si complainant? Okay. Mga ganun po. Alright. So, ma'am, ang sinasabi ninyo is, as of now, malalaman lang natin dun sa legal side. Pero dapat may inform itong ating complainant as to regards dun sa magiging appeal ni Hyundai. Tama po ba? Dapat, usually pag nag-appeal po kasi yung isang party, copy furnish po siya. So malalaman po niya kung meron nga pong pending sa higher court. Yeah. But sa ngayon, ma'am, base ba sa prior information natin sa DTI, meron na bang appeal or wala pa? We will have to verify that kasi nga po sa legal service na po ito, sa appeals Okay. na po ito. Alright. So, pwede naman po mag-coordinate si Ms. Antonio sa legal service kung saan final ni Hyundai yung kanyang appeal. So, malalaman mo po naman kasi kung Okay. nag-lapse na yung period. Alright. Sige, ma'am. So with that said, ma'am, nagpapasalamat kami regarding dun sa naging panig ng inyong DTI. Now, nakikita naman namin yung nagiging problem. It's more on doon sa batas siguro, doon sa nagiging process, humahaba yung usapan ng appeals. Pero ma'am, very much said, nagpapasalamat po ako sa inyong mga sinabi. Okay po, attorney? Welcome po, welcome. Okay, maraming salamat sa inyo. Alright, Attorney Batas, ano pong masasabi natin in regards dito, siguro final say bago tayo magtapos? Pero magkakaroon din tayo ng part 2 regarding dito, Attorney. Opo. Meron nga po yung part 2 at nang sagara nakita natin kung ano yung mga naging hakbang, kung nakaapila nga ba o hindi. Kasi kung totoo kung hindi nakaapila sa loob ng 6 na pong araw, yung pong car dealer or car manufacturer, kung pwede nang humiling na magkaroon ng execution, mabatuad na yung desisyon ng DTI. Pero habang hindi po, medyo mahihirapan po tayo at ito nga po yung ating sinusulong, magkaroon ng oversight dito po sa Pabitag ng NGO, kinabayan ni Ginoong Ben Tulfo, para magkaroon po talaga ng pagbabago dahil maraming mga batas na ganyan. Ginoong Carl Tulfo, Ginoong Carl Bitag na talagang paliwala po, walang kwenta, Ginoong Carl Bitag. Pasensya na po. Yes. Ngayon, nabanggit nyo, Attorney, itong parang term na walang kwenta. Ngayon, gusto ko lang mapag-usapan itong napakahabang proseso
na ginawa for Consumer Act, tapos ang daming requirements na kailangan comply with Lemon Law. Ano bang masasabi mo dito, attorney? Ginhawa ba ito sa ating mga kababayan or mas lalo ng pahirap at mas pabor sa mga kumpanya? Lalo pong napahirap eh. Ang problema po kasi ng batas na yan, ng kanilang iniaakda dyan sa Kongreso, sa Kamara at saka po sa Senado, pangako po nila, may pag-asa na ang mga consumer na matutugunan kaagad ang kanilang problema sa mga depektibong produkto. Yung pong mga nagpanukala niyan, mga main authors po niyan, ang nagsasabi noon na sagot na ito ng ating batas para matugunan ng ating mga kababayan. Ngayon po wala eh. Wala pong tugon ang Lemon Law kahit dadalhin pa rin po sa hukuman. Kaya ang sinasabi ko po, baya wala si Lemon Law, dumiretso na po kagad ang ating mga kababayan sa husgado dapat pagkaganyan. Ginong Calvitag. Alright. So, nakikita ko talaga, attorney, nagiging problem dito na kung saan ang daming bureaucracy, ang daming prosesong dinadaanan, nagiging mas lalong pahirap. So, with that said, Attorney Batas, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po mula po dito sa Taal, Batangas. Salamat si Judge Angelina. Maraming salamat sa pagbibigay daan sa paglilingkod dito sa sumbungan ng Bicag. Alright. Okay, so ma'am, narinig mo naman yung usapan, no, yung proseso regarding sa 60 days. Matanong ba kita, may dumating na ba sa yung papel or any information na nag-apela yung kabila? Wala pa po. Pero nagtanong po ako dun sa nakakausap ko sa legal service po ng DTI. Ang makakapagsabi daw po na may nag-appeal na po is yung FTEB daw po. Si? Yung FTEB po, yung una pong humawak ng kaso namin. FTEB. Ng DTI din po. Okay, so yun daw makakapagsabi. Opo, kung nag-appeal daw po si Hyundai. Okay. So siguro ma'am, no, what we can do is we'll do a part 2. Tutulungan ka namin in regards doon sa magiging proseso, na tamang proseso na susundin mo. And also as well, para siguro kung magagawa natin ng paraan na ma-follow up sa DTI, may pag-usapan, mas mapabilis or kung ano man, para sa hindi nahahaba na ulit na isa pang taon, ganon. Okay. Regarding naman dito ma'am sa batas, kasi yung kaso mo ay an example kung paano nagiging pahirap yung ibang mga batas imbis na napapadali. Mas nagiging pabor sa mga negosyo, kagaya doon ng mga malalaking kumpanya, Hyundai o kung ano man. So, with that said ma'am, magkakaroon tayo ng part 2. Siguro makikipag-usap tayo sa iba't ibang mga lawmakers regarding dito sa inyong concern. Okay po ma'am? Yes po, sir. Alright. Maraming salamat sa inyo. Ha? Thank you po. Alright. So, hindi nagtatapos dito. Magkakaroon tayo ng part 2. Hopefully with Sir Ben also as well na kasama din natin. And again, ito po ang ating pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Susunod sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Pambubudol sa loob ng Honda Mandaluyong, binunyag ng Bitag. Honda Philippines, nagsalita na. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa pambansang sumbungan, Bitag Helpdesk. Sa pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan, Maruga, tell your father stop bullying the community. pinakikinggan, Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. kinukompronta, Ba't nang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. nag-iimbestiga, Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? itinutuwid, Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Maharap ako. inuunawa, Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. kinakatakutan, Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. ginagalang, Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat, walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut Right. Give what's right for your gut.
Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pinas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ven Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Alright, so mga boss, marami sa inyo nag-aabang dito sa ating segment na inilabas noong nakaraan and napanood niyo itong pambubudol sa loob ng Honda Mandaluyong binunyag ng Bitag. Honda Philippines nagsalita na yan pong update natin ngayon kung bakit natin pinag-uusapan dito sa ating programa kung saan itong Honda Philippines nagsalita daw dito sa ating naging pahayag noong nakaraan regarding dito sa umanay panloloko dun sa loob ng Honda. Ngayon, just short recap bago tayo mag-update kaagad dun sa ating segment, then pag-uusapan natin yung naging statement ng Honda. Para lang din sa inyong kaalaman, may lumapit dito sa ating tanggapan in regards doon sa naloko sila ng isang Roma Racket na isang umanay ahente kung saan may iniipit ata na stock na motor, sa kanya daw kukuha, marami daw siyang pwede pagkuhanan at kung ano-ano pa. And yan ang gusto natin pag-usapan ngayong araw. Pero bago yan, I think mas maganda panoorin nyo na lang yung segment para maintindihan yung full story. Then we'll talk about yung ating update in regards sa sinabi ng Honda dito sa nilabas natin na statement. Panoorin. Parang line up na ina. Gusto mo, huling mo ka agad. Ginawa natin ang paraan. Hindi mo ba alam, Mr. Robert Buhayo, na nangyayari sa loob ng bakuran mo, yung sinasabing pambubudol ng isang nagpapakilalang manager Sa loob mismo ng yung tanggapan, nagbabayaran, binabalahura kayo, binabastos na kayo. Meron ba kayong fixer sa loob, sir? Ayan, nakatayo ka. Unta, naka-uniforme ka pa. Kasapakat ka, no? Sa loob ng tanggapan nagbabayaran, hindi niyo pala kilala to kung sino tong kumag na putok sa buhong hinayupak na to. Hindi ko po alam, sir. Ay, makinig kang kumag ka. Ikaw na ikaw o may kambal ka ba? May kambal ka ba? Kayo ba mga empleyado, hindi nyo ba kine-question kung bakit nandito yan? Hindi naman natin kasama yan, hindi natin ka-empleyado yan. Bakit siya nandito? Ang alam lang po talaga namin, sir, nag-agent talaga siya. Kumukuha siya ng sa ibang dealer or branches po, ganyan. Tapos dinadala po dito. Legit naman. Pero kung bagbabasihan natin man legal, ba nang legal sa ginagawa niya? Illegal ang ginagawa niya. Tama ba, sir, na itong former branch manager is now suspended? Yes po, sir. Agad-agad. Si branch manager lang ba yung pinatawan? Si receptionist po, and then yung branch controller, binatawan din po ng 30-day suspension ng company. Under investigation pa din po kung sino pa po yung pwedeng involved or kung mayroong mga negligence doon sa duty nila bilang empleyado dito sa Honda. Sino mag-aakala na sa loob mismo na isang lehitimo at legal na establishmento ay may nagaganap palang patagong modus at pambubudol sa mga customer. Ang establishmentong ito, kumpleto ang karatula at bukas sa publiko. Sa loob, legal ang operasyon at sasalubungin ka ng mga uniformadong mga empleyado. Samantala, ang iba't ibang unit ng motor nakadisplay at handang ibenta. Walang anumang senyales na ikaw ay maloloko o mabubudol. Ngunit sa likod ng mukhang lehitimong negosyo ay may nakatago at naghihintay palang silo, patibong, at bitag sa mga customer ng motor. Sa Pilipinas, mapa Metro Manila o sa mga probinsya, milyon-milyong Pilipino ang umaasa sa motor. Bilang pangunahing transportasyon, pangontra sa traffic, panghahanap buhay at pangnegosyo.
Ayon sa datos ng Land Transportation Office, taon-taon, patuloy na lumalaki ang bilang ng mga motorcycle owners sa Pilipinas. Samantala, batay sa Motorcycle Development Program Participants Association o MDPPA, nangunguna ang Honda sa merkado ng motorsiklo sa Pilipinas. Dahil sa matagal ng reputasyon ng Honda sa bansa, maraming mamimili ang tiwalang makipagtransaksyon sa loob ng mga Honda dealership. Ito ang dahilan kung bakit hindi nagduda ang grupo ng mga customer na lumapit sa bitag. Kaya din talaga ako napabili sa kanya kasi nga sa kasa ng Honda magtatransact. Nainganyo kami kay Noel. SRP yung price niya. Mas mura. Nakita ko kasi sa Facebook niya yung mga legit transaction na naganap. Number one talaga na nakuha yung atensyon ko na sa kanya kumuha. Sa Honda, kami mismo, lagi niyang hina-highlight na magtatransact ka inside the branch. Doon tayo mismo magbabayad. Lagi niyang niyayabang yun. Ayon sa mga biktima, nag-umpisa ang kanilang paghahanap ng bagong unit ng motor sa social media. Nag-post po ako sa Facebook looking for Honda Giorno na white. And then may nag-comment si Noel Tongol. Hiningi niya po yung contact details ko and then binigay ko naman po. Then nag-contact na po siya sa akin. Nakita ko yung mga videos niya na pinabibigyan siya mga unit, mga live videos niya na actual na motor talaga. Pinopost niya rin yung mga successful clients niya na nabigyan niya ng motor. Isa nga sobrang dami. Lalo pang nabuo ang tiwala ng mga customer kay Noel Tongol dahil mismong mga staff sa Honda sinasabing lehitimo si Noel. Ako naman is nagtanong pa rin naman ako sa mga staff kung legit ba si Noel to. And then sumagot po yung mga staff na legit daw po and then tinuloy ko na po yung transactions. Bali, siya po yung nagbigay ng schedule sa akin. Bali, no choice na po kasi ako kasi nga po sinabi niya is 1 slot na lang po. Pag hindi daw po kasi ako available within the day na sinabi niya po is baka mawalan po ako ng slot. Ngunit nang dumating ang araw ng pag-release ng kanilang mga motor, bigla raw hindi nagparamdam si Noel Tongol. And that day, tinatry namin i-message from time to time pero naka-deactivate na or naka-block na yung phone number niya. Naalarma na kami lahat nun. Sobrang weird naman na papuntahin ka sa branch tapos wala ka na maaabutang unit or siya mismo. Tapos yung iba sa amin may dala ng helmet kasi nga ready na iuwi yung motor eh. So lahat kami umasa talaga. And then nga, almost 3 hours kami naghintay hanggang tumayo na yung branch manager, nilapitan kami. Parang ina-assure kami na, okay, mag-alala, legit na si Noel Tongol. Ngunit nang mabubuking na ang tinatagong modus, biglang nag-iba ang tono ng mga tauhan sa Honda Motor World Mandaluyong. Sinasabi nila, kilala nila si Noel Tongol, pero yung mga transaction na nangyayari sa branch, hindi daw sila aware, which is very impossible na hindi nyo alam. Tsaka, yung transaction namin, hindi naman kami sabay-sabay eh. So imagine, daily, may transaction siya. So imposibleng hindi nila alam. Nagbibilangan ng pera, nagpipirmahan. Kalokohan kalokohan yung sinasabi nila na hindi nila alam. Iisa ang tinuturo ng mga nabiktimang customer ng Honda, si Noel Tongol, nagpakilalang branch manager ng Honda Mandaluyong. Ginagamit ni Noel bilang palaruan ng Honda Mandaluyong. Dito naganap ang bayaran at pirmahan ng mga dokumento. At habang isinasagawa niya ang kanyang modus, walang pumigil, kumwestiyon at umaksyon ng mga lehitimong empleyado ng Honda upang ihinto ang mga transaksyon ni Noel Tongol. A 8 ng Hulyo, pinalabas at isiniwalat ng bitag ang modus na ito. Ang totoong branch manager ng Honda Mandaluyong na si Robert Buhayo sinubukang magpalusot ngunit hindi nakaporma kay Ben Bitag. Di mo ba alam, Mr. Robert Buhayo, na nangyayari sa loob ng bakuran mo, yung sinasabing pambubudol ng isang nagpapakilalang manager? Yun nga po ang hindi ko alam, Sir Ben. Ginamit ang inyong tanggapan? Sa loob ng tanggapan nagbabayaran, hindi niyo pala kilala itong kumag na putok sa buhong hinayupak na to. Binabalahura kayo, binabastos na kayo. Hinahayaan mo itong scammer sa loob ng inyong tanggapan. The presumption of regularity. Regular lahat ang mga transaksyon kasi nandoon ka eh. Tapos sasabihin mo wala kang alam. Actually, sir, wala po talaga ako nang nangyayari. Okay. Kung wala ka roon, sino ang nandoon? Ay, hindi ko po alam yan, Sir Ben. Sir, may video po ba na... Yes, meron! Nagsisinungaling ba tong cameraman? Nakikita ka namin, ikaw mismo, ikaw na ikaw. Naka-uniforme ka pa. May kambal ka ba? May identical twins ka ba?
Kinabukasan, ang nagpanggap na branch manager na si Noel Tongol biglang lumutang sa bitag. Ngunit sa sobrang kaba at takot ni Noel, isinugod pa siya sa ospital bago siya tuluyang makausap ng bitag. Nang maging mabuti na ang kalagayan ni Noel, dito na siya nakausap at nagsiwalat ng lahat ng mga patago at illegal niyang transaksyon sa loob mismo ng Honda Motor World Mandaluyong. Pakikinggan ka namin kung anong panig mo dun sa mga nangyari. 10 years na po ako sa larangan ng ganyan. Kasi dati po akong sales agent sa motorcycle. Legit naman po talaga lahat. Legit po lahat, wala pong magiging problema. June 15 po, nakapag-deliver pa po. Okay naman. Bali, may nangyari lang sa akin. Hindi ko kaya. Tapos, walang sir, willing naman po ang kami yung perang na ko po, willing ko po bayaran po. Bakit mo ginagawa dun sa mismong Honda ang bayaran? Yun po sir, para legit naman po yung Ba't kailangan mo magbayaran dun sa Honda na hindi ka naman isang empleyado? Yun nga po, pagkamali. Sa mga tuwid sir, talagang ginamit ko yung branch. Talagang gamit na gamit. Bakit mo ginagamit yung opisina? Yun po, para makakuha po ng customer. Anong papakinabangan ng branch na pinupuntahan mo? Kasi minsan nagpapakain lang po agad di sa branch po. So alam ni branch manager na meron kang mga transaction na ginagamit ang branch na pinamanage niya, correct? Parang ganun po. So alam niya. Opo. So itong mga transaction na binabanggit natin, itong mga complainants lumapit sa amin, may alam siya. Ayun po, meron. Sa investigasyon ng bitag, nabunyag mismo sa bibig ni Noel na 10 taon na niyang isinasagawa ang ganitong kalakaran. Samantala, batay sa mga nakalap na impormasyon ng bitag, may iba pang taong posibleng kasabwat si Noel sa pagpapatupad ng kanyang modus. 15 ng Hulyo, kasama si Carl, bitag Next Generation, ipinarating ng bitag ang natuklasang modus sa lokal na pamahalaan ng Mandaluyong. We're here to discuss yung aming concern regarding dito sa nangyari dito sa mga complainants namin. 100,000 plus each, totaling to a sum of 1.8 million. So, para sa akin, unethical business practice yun na kung saan inahayaan lang ng branch yung ganong klase tapos nagtiwala sila dun sa branch. Presumption of regularity. Meaning, they trusted na lehitimo dahil sa branch, si branch ang naging backer. Kasi kung tatanungin natin sila, kung wala naman branch, magtitiwala ba kayo? Hindi po. The crime has been done doon sa mismong branch nila. They may not be directly associated to it, but they can be an accessory to it. Based on our records, legitimate naman sila. They have a business permit, updated payments for 2026. But then, since merong mga ganyan na complaint, we could issue a notice po with the branch para ma-inform po sila that yun nga po na lumapit po ang bitag dito. Tapos dapat yung mga, if ever man na may mga illegal practices, yun, iimbestigahan po yun. And then if mapatunayan po, possible, based on due process, yun, revocation of permit and closure of the premises. we can probably go there. Having my inspector na lang to go with you. Yeah, okay lang. Okay, yeah. Kasama ang mga inspektor ng DPLD Mandaluyong, agad pinuntahan ng bitag ang Honda Motor World Mandaluyong kung saan naganap ang aktual na transaksyon ng pambubudol ni Noel Tongol. Ma'am, sa business permit pa. Sa business permit. Titig lang kami ng business permit. Ba't ilan po yung mga employees natin dito lahat? So ngayon, sir, 10 po. Meron ba kayong mga individual working permits? Sa head office po na Hindi, dito wala kayong copy. Ayun, ganito madam. Wala pa naman. Kung wala, ilalagay na lang natin. Habang isinasagawa ng BPLD Mandaluyong ang inspeksyon, humarap sa bitag ang branch internal auditor na si Arnel Alvarez at ang cashier na si Lani Mangalaw. Hindi po kami anti-business. Pumunta kami dito para magbigay ng clarification at the same time yung mga hinaing mga complainant, personal namin isasabi sa inyo. And base sa mga nakuha namin impormasyon at ebidensya na pag-iimbestiga namin, sinasabi namin sa inyo para wala ng problema sa susunod. Itong mga complainant na kasama namin ay mukhang nagamit ang inyong branch. I think may mga videos pa kami also as well. Bibilangan ng pera, may taong inaabutan pa ng pera dito. What can you say, sir, regarding dyan?
Well sir, ang company po is willing po makipagtulungan doon sa mga victims. Pero with regards to sa kanilang complaint, hayaan na lang po namin sir yung legal department namin na magsalita dyan or mag-comment regarding dyan kasi kung may involved ba na kung sino ang kausap ni Noel Tongol dito sa office. So yun lang po sir. So yung company is makipagtulungan doon sa mga complainants. Pero anything po sir sa mga complaints nila, hayaan na lang po namin yung legal namin na magkomento doon kasi kami din is biktima din yung Honda dito. Kasi ginamit yung establishment doon sa kalokohan ni Mr. Tongol kung yun man ay scam na tinatawag nila. So yun lang sir, sasagutin niyo kasama yung mismong complainants na hanggang doon lang? Kasi sinasabi niyo sir na kayo mismo dito sa Honda, feeling niyo nagamit kayo. So tinatanong ko lang naman kung anong rason or basihan kung bakit yung po nasabi na nagamit kayo. Kasi po sir, dito daw po sila nagkaroon ng transaction is si Tongol po sir, hindi naman po empleyado ng Honda. Sinong kasabot niya sa loob? Hindi ko po sir masasabi as of today kasi hindi po pa kami tapos sa ginagawa namin investigation kasi nga kami din po sir, gumagawa din kami ng sarili investigation. Kilala niyo po si Noel Tongol? Nakilala ko lang po siya nang punta na po siya dito. Okay. Sinong lagi niyang kausap dito? Yung manager namin. Kasi pagpunta niya po dito, diretso naman po siya sa table. Kanino siya accountable? Sinong boss niya? Ay, hindi ko po alam. Nag-agent lang po. So wala siyang boss? Wala po siyang boss. Nakatanggap ba kayo ng kahit anong pakain or kahit anong gift galing dito kay Noel? Wala po kami na, sir. Ang alam lang po talaga namin, sir, nag-agent talaga siya. Kumukuha siya ng unit sa ibang, sa ibang dealer or branches po, ganyan. Tapos dinadala po dito. Legit naman po. Sabi ni Noel, 10 years na niyang ginagawa. Dito. Ay, dito po sa amin mismo? Opo. Ay, hindi po 10 years. Grabe. Sabi kayo, 14 years. Opo, 14 years ako, pero hindi ko po na-witness. So ilang years na nagtatrabaho dito si Noel para makapagbenta? Siguro po, hindi naman po palagi, parang papunta Hindi, mga ilang years na siyang pabalik-balik? Siguro 2 years na po, ganyan. Anong ginawa ni Noel? Nagsalpak lang ng pera dito, nakibilang. Nakibilang po siya. So kung ako tagalabas, kunwari kakilala ko lang si branch manager, makibilang lang ako. Pwede ba yan? Hindi po, nagpaalam naman po kasi siya. Kay Paalam manager kanino? po, kay na pwede po bang makibilang, ganun po. Pero hindi po Pero hindi ba nakibilang. dapat strictly mga sales niya lang ang ipapasok dyan na pera? Po, yun nga po Siyempre, hindi na po namin alam na. Kasi legit naman kasi yung mga transaction niya, sir Masyado kaming, parang sa kanya na legal talaga lahat ng ginagawa niya. Tapos, Pero kung magbabasihan natin maman legal, manang legal sa ginagawa niya. Illegal ang ginagawa niya. As to instruction ng company is may pagtulungan yung company sa complainants namin. We will look after Mr. Tongol din po, ma'am. Tsaka si branch manager. Yes sir, kung po-prove po natin na siya po ay may involvement dito sa nangyayaring scheme, of course. Paano sinabi sa inyo yung tungkol kay Noel? Para lang marinig ni Sir, internal audit siya para malaman niya. Sabi po sa amin ni Sir is matagal na raw po niyang tao si Sir Noel. Matagal na raw po niyang trabaho yan, hindi raw po siya papasira. Wala daw pong palyan na gano'n. Wala daw po siyang record na gano'n. Saan niyo sinabi? Dito sa tanggapan mismo? Hinahanap na po namin si Sir Noel. Sabi niya po, legit po yun si Noel, gano'n. Yan ang exact word siya, legit daw, legit. Huwag daw po kami mag-alala. Siguro lang daw po, naipit o gano'n. Kasi sinabi niya na mapapabalik pera nyo, tutulungan namin kayo kahit pila to Noel sir. Kasi lahat ng facilities dito sir, nagagamit niya. Pati nga yung, doon po sinerox yung namin, mga IDs namin sir. Sino nag-xerox mismo niya? Si Noel po mismo sir. Doon pa po yung mga IDs po namin, doon po niya sinerox. Doon mismo? Apo. Ano pa ang ginamit niya dito? Tapos, saan nagbilang ng pera? Diyan po. Dito? Apo. Kanino pinasa yung pera? May pinagpasahan ba siya ng pera? O siya nagpatong ng pera? Ina-assist din po siya nung cashier po. Kaya kampante po ako, sir. Gusto ko din talagang maibalik yung pera ay binayad ko. Siyempre, hindi naman po biro lang yung 100,000 na inilabas kong pera. Pinaghirapan ko din po kasi yung pera na yun. Kasi siyempre yung tiwala, kasi alam namin, tiwala kami na nandito siya sa loob. At alam nyo kung ano yung mga nangyayari. Kung ano yung nangyayari dito kasi nandito kami sa loob Nagtiwala kami dito sa Honda. Kaya dapat talagang kailangan talaga maibalik yung pera sa amin o kaya mabigyan kami ng motor. Kasi yung motor mahalaga po sa amin yung kasi nagtatrabaho po kami. Yun po yung way para makapaghanap buhay kami.
yung motor na yon. Kaya po pinagsisikapan po namin, pinag-iipunan po namin makabili kami nun. Malayo po yung bahay ko, kaya kailangan ko po ng motor para makapasok po ako, hindi ako malate sa trabaho ko. Kaya po pinag-ipunan ko po pong bili yun, yung pera na yun na pinambayad ko. Tapos ganun lang po ba yung mangyayari, di ba? Parang ang sakit din sa loob namin, halos hindi kami makakatulog. Ang masasabi ko lang po regarding sa mga complainants, again, ulitin ko lang, yung company willing po makipagtulungan and makipagtulungan po yung company regarding sa nag-transpired na transaction dito, which is allegedly scam daw po, Noel Tongol. So, makipagtulungan po yung company po regarding sa nangyari kasi kami, ikakandak din kami ng sarili naming investigation sa nangyari. And then, of course, hindi yan itotolerate sa company kung sino man yung mga posibleng kasamahan ni Mr. Tongol kung meron man. Si Mr. Tongol is not connected to Honda or any Honda dealer. Yeah, siguro sir, suggestion ko lang na magka-audit lang paminsan-minsan regarding sa mga taong labas-pasok dito. Kasi kagaya yan, maiwasan. Kasi for how many years? Anong banggit mo? 2 years. 2 years siya labas-pasok dito, wala man lang nakapansin. Naka-hoots lang niya siguro yung branch manager, tapos wala na. Pwede din po sir, yung Blinded suggestion na. niyo po, pwede natin yan i-consider. Kailan niya pinascale yung tungol na yan? Kailan? Last week? O nung inere namin? Kailan? Nung nagkaputukan na po ata, yung puntahan na po ata yung customer. Parang pinadikit na po ata siya ng manager. Bakit hindi natin gawin, sir, na magpa-skill din po kayo doon sa laban? What do you think, sir? Na beware na makipag-transact sa hindi unit armado? Transact with legitimate Honda employees. Tapos lagay nyo, signs na sila lehitimong empleyado, lalagay nyo doon. Bagamat ongoing ang internal investigation at pag-audit ng Honda Motor World Mandaluyong, hindi ito sapat sa Bitag. Kaya personal na sinamahan ni Carl Bitag Next Generation ang mga biktima sa National Bureau of Investigation. Kasalukuyan tayo ngayon pupunta ng NBI Pasay dito kay Chief Malyari para malaman kung ano ba dapat gawin dito kay Noel. So yan ang titignan natin ngayon. Ano masasabi ng NBI? Upon talking to Honda, nagkaroon na din sila ng investigation sa loob, suspension ng branch manager. Then that's more on the administrative side. What we want naman now is NBI side doon sa criminal aspect. Sa aming pag-aaral na ginagawa ng ebidensya at mga statements na binigay ng ating complainant, kumapasok na ito'y maliwanag na estafa by deceit. Yung tinatawag na false pretenses and false representations. Ito po ay penalized and defined under Article 315 na Revised Penal Code. Maliwanag pong sinasabi ng batas na yan na kapag ang isang tao ay nangloko at nagpakilala, merong sinasabing false pretenses or false representations para sabihin meron siyang authority, meron siyang business, meron siyang contact, o kaya imaginary transactions. At pagkatapos ay hindi na i-deliver yung kung ano man ang ipinangako ng ating subject, ito po ay maliwanag na estafa by deceit. For people's lesson siguro, ano pong nakikita niyong red flags doon sa naging transaction? Hindi kasi natin maiiwasan that subjects would be able to come up with photographs that he is supposedly holding office in a particular dealer or particular branch. Sa may social media post pa lang, dapat naka-indicate kung anong branch. Pagkatapos, dapat mayroong mga phone numbers available. Ang unang-unang verification na dapat gawin nila is, number 1, if the office is really existing. Number 2, if the person is really connected as an employer or an agent of the said dealership. Isa na naman po itong red flag kapag ang halimbawang nakausap ninyo ay hindi naka-uniform o walang ID. Bago pa man sila maglabas ng pera, kinakailangan makita nila kung ang i-issue ng mga dokumento are really official documents, particularly official receipts, delivery receipts, or any invoice coming from the said dealership. Pero pag sa simula pa lang nakita na nila, based on the red flags that we were discussing na hindi connected to sa dealership, wag na po nilang ituloy. And better yet, i-warn ang ibang mga potentially maging victims din na gaya nila na wag nang makipagtransact pa. Sir, kasama na natin ngayon itong mismong mga complainants. So 13 sila, sir. Kinakalap lamang po natin ang mga ebidensya. Ang ebidensya po na makukuha natin together with all those
that will be submitted by the complainants. We will be submitting a report and then eventually submit a case for prosecution before the prosecutor's office. Sa kabila ng mga nabunyag sa investigasyon ng bitag, nangako si Noel Tongol na babayaran ang lahat ng kanyang mga nabiktima. Dala-dala ang titulo ng kanyang bahay at lupa. Handa daw siyang ibenta ang mga ito upang may pambayad sa mahigit 1.8 milyong kakulangan sa mga nagreklamo. Ngunit hindi dito nagtatapos ang investigasyon dahil inihahanda na ng National Bureau of Investigation o NBI ang pagpapadala ng mga sapina kay Noel Tongol sa Honda at sa mga empleyado ng Honda. Patuloy na babantayan ng bitag ang kasong ito hanggang sa mapanagot ang lahat ng dapat managot at makamit ng mga biktima ang hustisyang matagal nilang hinihintay. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Magbabalik ang pambansang sumbungan. Pinupuntahan. Maruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Huwag kang tatawa-tawa sa akin. Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong bakas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba, nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Kinagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Linas! Handa na ba kayo mga bossing sa programa ni Ben Tulfo? Nagbabalik ang pambansang sumbungan. Alright, so mga boss, nakita ninyo yung naging segment natin dito sa usapin tungkol dun sa pagbibili ng motor sa Honda ng may gumigit na parang fixer na itong si Noel Tongol. Ngayon, para lang sa kaalaman ng lahat, of course, nakikipag-ugnayan kami dito sa Honda Philippines in regards dito sa mga pangyayari. Alam nyo naman na, base dun sa ating video, kung ano ba nangyari dun sa ating kung paano natin handle yung sumbong. But after dito sa ating paglalapit dito sa ating Honda Philippines noong July 16, so sinubukan natin kuhanan ng pahayag itong Honda Regional Operations Manager na nakasakop sa Honda Motor World Mandaluyong, pero tumanggi itong magbigay ng kanilang pahayag nung time na yon. Kaya naman noong July 20, so Honda Philippines Incorporated na nakipag-ugnayan ang Bitag para ipabatid ang krimen na naganap sa loob ng establishmentong ng Honda dito sa may Mandaluyong. Ngayon, lumabas ang ating episode nitong nakaraang August 2 na kung saan na-post na dito sa ating YouTube channel, dito sa Bitag Official, and then may clips din also as well na post sa ating TikTok,
Ngayon, sa kaalaman din ng lahat, may naging sagot ang Honda in regards dito sa inilabas nating segment nitong nakarang August 5. Nagpadala ng opisyal na pahayag itong Honda na nakalagay dito na email reply siya. We acknowledge the receipt of your letter regarding the alleged unauthorized motorcycle transactions involving Mr. Noel Tungol. We categorically state and emphasize that Honda Philippines Incorporated HPI is a separate entity from Honda Motor World Incorporated, and all our authorized dealers operate independently in the conduct of their business. Furthermore, we would like to stress that HPI is only responsible for manufacturing and supplying quality motorcycles and genuine parts as well as technical service expertise, while our authorized dealers acting as independent businesses are solely responsible for sales transactions and after-sales services provided to our customers. As a company that has been operating in the Philippines for more than 50 years, we have consistently conducted business with the highest standards of integrity, professionalism, transparency, and ethical conduct. Bago ko ibasa pa yung iba, gusto ko lang isagot dito sa sinasabi ng Honda. Okay, balik natin doon sa sinasabi. Sinasabi dito, highest standards of integrity. Yan ang sinasabi. Professionalism, transparency, and ethical conduct. Isa lang masasagot ko dito sa Honda Philippines kung saan, base ba sa 4 na sinasabi ninyo, pasado ba yung naging branch na inauthorized ninyo na maging dealer? I think it shouldn't just stop there kasi kung babasahin pa natin yung naging dulo pang statement nila. Sige, scroll down pa. Sige, we deeply regret how this has caused immeasurable grief to the customers who paid their hard-earned money for motorcycles they thought they were buying but sadly never received. HPI is never or neither involved nor is it a party to the questionable transactions of Mr. Tungol. Nonetheless, we are actively collaborating with the dealership involved to ensure a prompt, fair, and mutually agreeable resolution. Honda Philippines Inc. is committed to cooperate fully with the appropriate authorities in any investigation relating to this matter should the need arise. We appreciate the opportunity to provide our official statement and respectfully request that this response be considered in the interest of accurate and balanced reporting. Ngayon, sinasabi naman natin itong buong statement nila, wala tayong kinat, wala tayong inedit. Yan po ang buong nilang naging statement. Ngayon lang siguro, ang gusto ko sabihin dito sa ating Honda Philippines, we appreciate yung naging statement ninyo para ma-explain kung paano kayo nag-ooperate. But I think magkaroon ng mas malalim na investigasyon, hindi lang dito kundi sa iba't ibang mga branches. Kung meron din ganitong klaseng umano'y panloloko or paggagawa ng ganitong klaseng sistema dito sa ganitong klaseng usapin. And also as well, siguro paalala sa lahat ng mga customers na kumukuha sa kahit anuman brand, hindi lang Honda, meron pang iba't ibang mga brands din dyan na lagi mag-iingat. Meron tayong pinag-uusapan dito na number 1, kinakailangan naka-ID ba yan? Naka-uniform ba yan official ng Honda? Pag meron ba mga sales invoice yan? Hindi lang petty cash. Meron bang official na parang agreement or kontrata kang pinipirmahan? So marami pang iba't ibang mga bagay na kailangan silipin bago bumili ng motor. Kasi kailangan, aside from you giving your money or pagbibigyan ng pera doon sa dealer, kailangan mo din matignan ng sarili mo kung meron ka bang pinangahawakan kung sakaling lokohin ka nitong branch or kung sino man kasapakat na kasama doon sa panloloko within the said branch. So I hope mag-serve to as a lesson, hindi lang dito sa Honda Philippines kasi sila naman ay nagdi-distribute lang, but siguro mas higpitan pa yung pagmamonitor tungkol doon sa mga dealers na authorized nila. Kagaya nitong Honda Motor World Mandaluyong na maging stricto lalo in terms of transactions. Kasi may nababanggit ang usapin na may pinagkukunan pa sa Cebu or kung saan-saan man. So, nagkakanya-kanyang kainan ng umanong tinatawag dito, boundary or territory na kung saan siya pwede magbenta. So, of course, yung ibang mga dealers sa lugar, posible mapatay. Gawa dito sa nagiging steal or sistema ng mga fixer, kuno, or if not, mga mahilig rumakit o rakitero.
sa mga ganitong klaseng sistema. Pero sa mga kaalaman din ng lahat ng mga nanonood ngayon na tuluyan tayo nakikipag-ugnayan dito sa NBI in regards dito sa kaso na ito. Kasi ang gusto natin ay mabigyan ng leksyon ng lahat ng mga involved para kung sakali may magtatangka na gawin ito kahit sa anumang brand, kung Honda man yan or kung ano-ano pang mga brand dyan, abay, sana mapanood muna nila itong segment ng Bitag bago sila mag-isip-isip. And also as well, sana mapanood ng mga gustong bumili ng motor. Especially mga gusto mag-motorcycle rider or kung ano-ano pang mga services na gusto nyo pasukan or dagdag kita or simpleng service nyo man lang sa trabaho. Siguro maganda panoorin nyo muna yung segment para malaman yung estilo ng panloloko at yung estilo ng mga ganyang klaseng tao sa loob ng mga iba't ibang lehitimong mga branch. And with that said, dyan na po tayo nagbigay ng update tungkol sa ating segment na ito at dyan na po tayo nagtatapos sa ating programa ngayong araw, itong Pambansang Sumbungan Bitag. Walang katapat, walang katulad. Pinupuntahan. Baruga, tell your father stop bullying the community. Pinakikinggan. Walang election pero nagkaroon ng problem siya. So sila ang namili? Opo. Kinukumpronta. Ba't kang tatawa-tawa sa akin? Hindi ako nakikipagtawanan sa'yo. Total, wala naman kayong batas. Anarkiya kayo eh. Nag-iimbestiga. Willing naman daw mag-settle si nanay, willing ka naman umalis, so bakit hanggang ngayon wala pa rin? Itinutuwid. Ang menro mo, mekaniko, kaya walang alam. No, sir. Boss, stop it. Sabihin mo dyan sa mekaniko mo sa susunod, huwag niyo akong kakantihin. Hindi ako Tulfo, si Bitag ako. Umaharap ako. Inuunawa. Pakiramdam mo ba? Nakapagpaliwanag ka dun sa LTO? Imbis makapaliwanag, parang lalong bumigat. Kinakatakutan. Illegal to. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Anong saysay kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir, Sa mata ng publiko, ginagamit mo sila, niname drop mo sila para untouchable ka. Ginagalang. Kung gusto natin mabalik sa ating poder yung mga bata at itong kinakasama mo, dapat sundin natin yung proseso. Bitag Next Generation. Walang katapat. Walang katulad. Mark, kain tayo ng lunch. Si Mark. Sensitive ang sikmura sa matataba at maasim na pagkain. Sikreto at panlaban ni Mark. Gut right. Give what's right for your gut. Available now on Shopee, Lazada, and TikTok Shop. Scan the QR code now. Coming soon to selected drugstores near you. Need help? Want to report? For immediate action, leave us a message about your complaint. Download our Bitag app now. Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk.